Sina Rayleigh at Luffy ay may napakagandang student-master connection, halos parang mag-ama. Maaaring may pananagutan si Rayleigh sa pag-akay kay Luffy sa kanyang bagong tadhana bilang resulta ng kamakailang awakening ng Devil Fruit ni Luffy. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa kung paano kikilos si Rayleigh kapag nakita niya ang bagong napakalaking lakas ni Luffy mula sa kanyang awakening, at kung paano niya tutulungan ang batang pirata na mapagtanto ang kanyang buong potensyal. Si Rayleigh ay napatunayang isang mahalagang kaalyado para kay Luffy, at nagsimula ang kanilang pagkakaibigan nang malaman ni Rayleigh ang pagkakaroon ng batang pirata sa pamamagitan ni Shanks. Si Rayleigh ay may matinding pagnanais na makilala si Luffy mula noon. Marami nang narinig si Rayleigh tungkol kay Luffy, at ang nakakagulat na pagkakahawig sa pagitan ni Luffy at si Roger ay pumukaw sa interes at paghanga ni Rayleigh. Sa kabila ng katotohanang hindi pa sila nagkikita, itinuring na ni Rayleigh na buddy si Luffy. Sabik niyang hinintay ang pagdating ni Luffy sa Sabao de Archipelago, kung saan sila sa wakas ay magkikita. Ang pag-uusap sa pagitan nila ay isang pivotal point sa paghahanap ni Rayleigh na malaman pa ang tungkol kay Luffy, at lalo lamang nitong nadagdagan ang paghanga niya sa mga ugali ng binata, dahil pakiramdam niya ay taglay niya ang kaparehong espiritu ni Roger. Mahalagang banggitin na si Rayleigh, bilang resulta ng kanyang pagkakasangkot sa makasaysayang ekspedisyon ni Roger sa paghahanap ng One Piece, ay alam ang tungkol sa malalalim na misteryo sa mundo tulad ng Devil Fruit ng Sun God Nika, at Joy Boy. Gayunpaman, pinili niyang panatilihing itinago ang impormasyong ito, marahil ay upang mapangalagaan ang buhay ni Luffy at maligtas siya sa bigat ng kakayahang ito. Hinayaan niya si Luffy na malaman kung paano haharapin ang kanyang sariling mga talento sa kanyang sarili, na nagpapakita ng pananampalataya sa batang pirata. Nagpunta si Rayleigh sa Amazon Lily upang hanapin si Luffy pagkatapos ng mga pangyayari sa digmaan sa Marineford, na naging emosyonal para kay Luffy dahil sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Ang kanyang layunin ay magbigay ng inspirasyon sa binata na ituloy ang kanyang mga mithiin, at potensyal na tulungan siya sa ganap na pag-awaken sa mga kapangyarihan ng kanyang Sun God Nika Devil Fruit na susunod sa yapak ni Joy Boy. Nilapitan ni Rayleigh si Luffy at nangako ng matinding pagtuturo para tulungan siyang matutunan ang Haki. Masayang tinanggap ni Luffy ang imbitasyon, na nagsimula sa isang mahigpit at pagbabagong paglalakbay na ginagabayan ni Rayleigh. Ibinahagi ng mahusay na master na ito ang kanyang napakalaking kaalaman sa tatlong anyo ng Haki kay Luffy, na tinutulungan siyang pinuhin ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa isang pambihirang antas. Tinulungan din ni Rayleigh si Luffy sa paglikha ng tatlong mabigat na transformation ng Gear 4th Boundman, Snake Man, at Tank Man. Ang mga formang ito ay hindi lamang tumaas ng husto sa lakas ni Luffy, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang umangkop at liksi. Gamit ang mga taktikang ito, nagawang harapin ni Luffy ang mga kalabang tila mahirap talunin, tulad ng makapangyarihang sina Doflamingo at Katakuri. Sa panahong ito ng matinding pagsasanay, si Rayleigh at Luffy ay nakabuo ng isang partikular na pagkakaibigan. Si Rayleigh ay naging higit pa sa isang tagapayo kay Luffy. Isa siyang kaibigan, gabay, at simbolo ng inspirasyon. Si Rayleigh, sa kanyang bahagi, ay kinilala si Luffy bilang hindi lamang isang mabuting mag-aaral kundi isang tunay na kahalili sa mapang-akit, at mapangahas na karakter ni Roger. Pinili ni Rayleigh na ibahagi ang ilan sa kanyang pinakamatalik na impormasyon kay Luffy upang mas mapatibay pa ang kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, pinili niyang itago ang kritikal na kaalaman tungkol sa Lost Century, dahil alam niyang hindi pa handa si Luffy na malaman ang pasanin na ito. Sa halip, pinagkatiwalaan niya si Luffy na mahanap ang mga bagay na ito kapag perpekto na ang oras. Nararamdaman ni Rayleigh na dumating na ang sandali upang makipag-ugnayan muli sa kanyang estudyante, ngayong ganap na na-awaken na ni Luffy ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit. Si Rayleigh ay bihasa sa Sun God Nika, at sa kasaysayan ni Joy Boy, na maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagtulong kay Luffy sa pag-angat ng kanyang mga kakayahan sa susunod na antas. Ang posibilidad ng pangalawang reunion ay magiging mahalaga para sa dalawang karakter na ito pati na rin sa plot ng One Piece. Ang muling pagkikita ni Rayleigh at Luffy ay maaaring maghatid sa isang bagong kabanata ng pagsasanay at pagtuklas, hindi lamang nagpapalakas sa lakas ni Luffy kundi pati na rin sa kislap ng pakikipagsapalaran na nag-aalab ng husto sa kanilang mga puso. Dahil nakita ni Rayleigh na may pagkakahawig si Luffy sa kanyang naunang kapitan, si Roger, alam niyang sa hinaharap, malalaman ni Luffy ang mga kayamanan na dati niyang ninanais pati na rin ang mga misteryo ng nakaraan.
Nakikita ni Rayleigh kay Luffy ang higit pa sa isang batang pirata, nakikita niya sa kanya ang posibilidad ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng pirata, isa na umaalingaw-ngaw sa walang takot, hindi masupol na karakter tulad ni Roger. Naunawaan ni Rayleigh na hawak ni Luffy hindi lamang ang pagnanais na mahanap ang One Piece, kundi pati na rin ang pasanin ng paghukay ng mga katotohanang nakabaon sa nakaraan, mga misteryo na maaaring makaapekto sa takbo ng buong mundo. Ang maingat na pagsasanay na nakuha ni Luffy sa ilalim ng direksyon ni Rayleigh ay higit pa sa paghahasa ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ito ay isang ruta para maunawaan ni Luffy ang aktwal na lakas na nabubuhay sa kanyang sarili. Sa ilalim ng pag-aalaga ni Rayleigh, hindi lamang pinahusay ni Luffy ang kanyang kadalubhasan sa Devil Fruit ng Sun God Nika, ngunit natutunan din niyang pahusayin ang kanyang haki, isang natatanging kasanayan na may kakayahang tumalo kahit ang pinakamalakas na Yonko. Si Rayleigh ay hindi lamang nagtuturo ng mga pamamaraan kundi pati na rin ng kaalaman, pagbabahagi ng mga kwento mula sa Lost Era at ang mga kaganapan na nakaapekto sa mundo. Gagabayan niya si Luffy hindi lamang bilang isang tagapagturo, kundi bilang isang tagapag-ingat ng kaalaman, na tinitiyak na ang batang pirata ay handa na harapin ang mga pagsubok na darating. Sa pagtaas ng kakayahan ni Luffy, matatanggap niya ang lahat ng kapangyarihan na ibinibigay sa kanya ng Devil Fruit na ito, na nagpapahintulot sa kanya na kilalanin bilang Nika, ang responsable sa paghatid ng kalayaan na matagal nang hinihintay ng maraming lahi, na muling nag-aalab at nagninangas ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ang mga tao sa buong mundo ay mag-iisip na ang era ng pagbabago ay papalapit na salamat kay Luffy. Siya ay higit pa sa isang ordinaryong pirata, siya ay magiging isang alamat na magpapanumbalik ng kalayaan ng lahat, na nakatakdang maging simbolo ng kalayaan at pag-asa, ang Diyos na ipinagdasal ng lahat na makalaya sa kulungan. Habang si Luffy ay naghahanda na harapin hindi lamang ang napakalakas na mga kaaway na darating sa huling sagok kundi pati na rin ang mga misteryo na nakabaon sa nakaraan na hindi may iwasang nauugnay sa kanyang kapangyarihan, magagawa ni Luffy na matupad ang kanyang kapalaran na siya lamang ang makakatupad. Kasama si Rayleigh sa kanyang tabi sa matinding pakikipagsapalaran na ito, na ginagabayan siya ng karunungan ng isang taong nabuhay sa mga panahong siya ay isang makapangyarihang pirata. Naghihintay ang buong mundo sa araw kung kailan matatanto ni Luffy, ang tagapagdala ng kalooban ni Joy Boy, ang kanyang kapalaran at maghahatid ng bagong panahon ng kalayaan at pagbabago para sa lahat. At, sa tulong ni Rayleigh, ang araw na iyon ay tila papalapit ng papalapit sa pagiging totoo. Ang paglalayag ng pinakabagong Joy Boy ay makikilala sa pamamagitan ng matapang at walang pag-iimbot na mga gawa, kung saan lalabanan niya ang mga malupit na bansa at palayain ang mga taong maling banihag ng malupit na mga pinuno. Ang kanyang tulong ay magkakaroon ng maraming anyo, tulad ng kapag sinubukan niyang ilabas ang Fishman Island Noah upang tulungan ang mga taong ito. Bagamat hindi natupad ng nakaraang Joy Boy ang kanyang dating panata, nag-iwan siya ng isang poneglyph na nagpapahiwatig na may isang taong may kakayahang magsagawa ng tagumpay na ito ay lilito sa hinaharap, na maaaring isang sanggunian kay Luffy, ang kanyang pinakabagong kahalili. Ang alamat ng sinaunang Joy Boy, na kilala rin bilang Sun God Nika, ay sinabi sa maraming lokasyon, kabilang ang Skypiea, ang Fishman Island, at Elbaf, ang kaharian ng mga higanti. Gayunpaman, inilihim ng world government ang kaalaman tungkol kay Joy Boy at sa Lost Century, marahil para itago ang mga mahahalagang kaganapan na maaaring makapinsala sa imahe ng organisasyon. Ang katotohanan, sa kabilang banda, ay nalaman ni Rayleigh, na nakipagsapalaran kasama ni Roger ay alam ang mahahalagang katotohanan tungkol kay Joy Boy at sa kanyang kapalaran. Sa muling pagkikita ni Rayleigh at Luffy, maaaring mabunyag ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ni Joy Boy, na nagbibigay liwanag sa kakaiba at makabuluhang karakter na ito sa kasaysayan. Kasunod ng pagtatapos ng Egghead Island Arc, sina Rayleigh at Boa Hancock ay pumunta sa isla ng Elbaf para hanapin si Luffy, na muling nagsasama-sama upang makilahok sa mga pangunahing laban na tutukayin ang kapalaran ng One Piece Universe. Bilang resulta, maaari nating asahan ang mga pangunahing pagsisiwalat mula kay Rayleigh sa susunod na komperensya. Si Rayleigh at ang kanyang kaalaman ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para kay Luffy na lumakas pa, at mahanap ang sikreto ng lakas na ito na naghahatid ng napakalaking pagpapasya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Sun God, si Luffy, bilang kasalukuyang Joy Boy, ay magiging sanhi ng napakalaking pagbabago sa buong mundo, na nagbabago sa balanse ng kapangyarihan at nagbibigay ng kalayaan sa lahat. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa susunod na kaganapan sa One Piece para maobserbahan ang mga pagbabago.
tungkol sa topic ngayon, ipaalam mo sa amin kung ano ang iyong iniisip sa comment section sa ibaba.